Hi guys! Ready to office na naman tayo guys. Ni ano sa diri sa atong opisina Lagurasan. Need na to ang harvest na atong mga laguras kay ang mga baka kay nadaot naman mga langga. Dapat sulod sa ka 12 oras mutindog ka para lang mahuman na imong trabahoon. Then ko drag magkaon. Pero challenge, as in challenge. Kini mo na nga to ang manang itong ako ang gituksa itong ang adlaw. Kapoy pero samad ang mga kamot, makasamad ang mga kamot pero challenge yung trabaho. Okay, so good na itong trabaho. Okay guys, simulan na natin yung ating trabaho. Kailangan mong tumayo dyan mula sa 7 AM hanggang 11 PM para matapos mo yan. Mag 11 PM naman, kailangan mo nang umuwi upang makakain. Alam niyo po ba na medyo mahirap rin naman gawin ang trabaho ito, pero ngunit napakamura po talaga ng presyo. Sobrang hirap po talaga, pero wala naman tayong magagawa kasi kapag hindi po tayo nagtatrabaho, kasi alam niyo naman po dito sa bukid, kapag wala ang kabuhayang ito, mas lalong nahihirapan yung mga taong bundok katulad namin. Kaya kahit naman po sobrang mura, napipilitan rin naman kaming i-harvest tong mga natanim po naming abaka. Kasi kapag hindi ka naman nagtatrabaho ng ganyan, hindi ka makakabili ng bigas. Kaya kahit naman nasa 28 kilo lang at saka 30 kilo, kailangan mong gawin upang makakain ka po. Kasi wala naman po tayong trabaho dito maliban lang sa ganyan. Shout out ko lang muna yung mga mahihirap rin katulad ko. Sana wag naman kayong maging parang edukado. Ayan na po siya yung mga kailangan po nating itaksi po. Kailangan gamitan ng kutsilyo. Kailangan ko rin namang paanuhin yung kutsilyo kasi hindi pwedeng po yung kanyang patalam kasi mahihiwa po. Dapat tatanggalin po natin yung kanyang blade. Ayan po. Matatapos ko na po yung una kong tinatrabaho. Medyo marami-rami na rin yung sugat sa kamay ko. Kasi nasusugatan ako minsan sa kutsilyo at saka sa hinahawakan ko. Pero noon pa lang, bata pa ako, ito na yung pinagisnan kong kabuhayan. Lalo pang hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Dahil nga sa sobrang hirap. Kaya ayan, napilitan rin namang mag-asawa. Maghanap ng taong magaling rin nung gumawa ng ganito pang hindi masyadong mahihirapan. Ngunit, masaya naman po ako kahit ganyan po yung trabaho namin. Katapos na rin magtrabaho, kumuha na rin ako ng isang puno ng saging sabayan na. Kasi wala kaming ulam, lulutuin ko. Yan yung tinatawag na ubod. Sa Bisaya, ubod. Kukunin ko yung kanyang upang makakapagluto po ako ng ulam kasi wala kaming ulam eh. Kaya yan yung gagamitin ko upang makakapaghanda rin ng tanghalian. Matapos ko na rin matumba. Pinuputol ko yan ng 2 beses. Inaano ko rin yung niya kasi para hindi ako mahihirapan. Katapos ay pinuputol-putol ko yan. Lulutuin ko lang yan. At saka pinupinuhin ko yan ng mga maliliit. Parang isa rin siyang laman loob ng karneng baboy. Kapag na po siya, kapag pinong-pino na po. Yan lang po yung ulam namin dito kasi wala naman pong pangbili. Maraming mga saging dito, puno ng saging na pwede mong ulamin ng ganyan. Medyo mahirap rin naman siyang kunin kasi
hindi ka mag-iingat dyan sa ano mo, baka masusugatan ka. Pero masarap siya. Kung ano-ano rin naman yung isasahog ko dyan. Pwede rin siya sa sa sardines, tsaka po sa noodles. Pwede rin siya panghalo ng laman loob ng karne. Masarap po siya kapag may liit lang yung laman loob na lulutuin mo. Hahaluan mo lang ng ubod ng saging, saba. Alam mo na ba, na gutom na ako niyan. Kasi matapos sa mong trabaho, kailangan ko munang maluto kung makakapagkain. Huwag niyo lang pansinin yung kamay ko kasi ang dami na talagang lumalabas na yung mga dadaanan ng dugo ko. Kasi medyo napapas mo na rin sa init. Kapag nasa bukid ka, kailangan mong madiskarte. Makauwi na rin ako galing doon sa trabaho. Nagpunta na rin ako dyan sa pahalayan ng aming lanot. Kailangan kong ihalay upang matuyo. Pag matuyo na po yan, pwede na lang ibenta. Kasi kapag nakakaipon kaya ng 100 kilo, di may 3,000 ka na po. Lalo na kapag kukunin bawat kilo ay 30 pesos po. Medyo mahirap rin yung gawin yan. Kaso nga lang, yun lang yung mga pinakasimpleng kabuhayan. Marangal. Kailangan mo rin namang itanim yan, no? Bago ka makakapag-ani, magtanim ka rin naman yan ng mga punong abaka. Hintayin mo rin yan ng 3 taon hanggang 4 na taon bago ka rin makakapag-ganyan, bago ka makakapag-harvest at makakapagpabenta. Tinanim namin yan noong 2019. At ngayon, 2023 na yan. Harvest na po namin. Pero kahit gano'ng kahirap dito sa bukid, pero alam mo namang masaya. Walang problema. Wala kang natatanaw ng mga masasamang tao. Wala kang naririnig ng mga marites. Kasi ang lagi mo lang nakikita ay yung mga ginagawa at yung mga gawain mo. Ang lagi mo lang naririnig ay yung huni ng mga ibon at saka ang lamig-lamig ng paligid. Pagkatapos ko rin naman magsampay ng lanot,